Hola, good morning. Baga tayo nagising ngayon, alas 8 ng umaga. Dahil revision ni Opel ngayon. So dadalhin natin si Opel sa sa kasa. Malapit lang naman dito sa bahay yung yung kasa na pagdadalhan natin kay Opel. Mga 10 minutes lang, 10 to 15 minutes lang. So dito malapit na tayo. Yan mga kamigo, nandito na tayo sa kasa. Oops, saglit, may atras. May atras. Bali, iiwan natin dito si Opel. Tapos pabalikan ko na lang siya bukas ng umaga. So naghihintay lang ako ng taxi, ihatid ako sa bahay. Bali kubre ng yun, kubre ng siguro ni Opel. So libre yung papunta ng bahay, yung pabalik lang bukas ang hindi, pagkukunin natin siya. So andito na yung taxi mga kamigo. Nandito raw siya sa harapan. Saan yung taxi? Ayun yung taxi. So yun ang sasakyan natin, taxi papunta ng bahay. Hola. Sí. Bueno, vamos en el Edward Tubau 39. Eduard Tubau. Tobau. Sí. 39. Aquí sabes la Meridiana, Sí. Heron City, Ajá. un pelín más para arriba. Bueno, entramos en Heron City, atrás de el Corte Inglés de Heron City. Vale. Andito na tayo sa bahay. So babalikan na lang natin si Opel bukas alas 9:30 ng umaga. So maaga na naman tayong gigising bukas para kunin natin si Opel. Hola Bruno. Hola. Hola. Dati-rati doon ako dumadaan sa Meridiana. Pero ngayon dito na sa dito na sa Maragal. Kasi palaging palaging halos ron, traffic. Kasi ginagawa yung kalsada. Nilalagyan nila ng ng daanan ng mga bike. Nilalagyan nila ng daanan ng bike sa gitna. So ngayon, laging traffic. Kaya dito ako dumadaan ngayon sa Maragal. Maragal tong na to mga kamigo, tong lugar na ito. Maraming nga lang traffic light dito, hindi kamukha dun sa Meridiana. Pero mas magandang dumaan ngayon dito kasi walang ganong
walang ganong traffic, hindi katulad dun sa Meridiana na ano, yun nga, ginagawa yung kalsada. Kaya matraffic doon. Ganda ng building mga ka-amigo. Ganda. Iyon, andito na tayo sa ating trabaho. Yan, hindi natin pwedeng paandarin yung motor dito sa ano, daanan ng tao. Pag nakita tayo ng pulis umultahan tayo. So ayan mga kamigo yung trabaho ko. Yan, punong-puno yung terasa. Dito natin i-parking. Tingnan natin kung may tao sa taas. Hola. Tapos na uli ang trabaho. So bukas naman na uli. Pero bukas ng umaga kukunin natin si Opel doon sa talyer. Parang walang nangyari sa trabaho namin, no? Pero grabe kanina, daming trabaho. Pero ba nung okay lang? Talagang ganyan. Buhay abroad. Ayan yung Gaudi mga ka-amigo. Maliwanag. Grabing tao dyan araw-araw. Talagang hindi na uubusan ng ano yan, ng tao. Minsan nga dati-rati gantong oras may mga nagpipicture pa dyan. Ayos, tapos na naman ang maghapon. Tapos na naman ang maghapong trabaho. Bukas naman ulit. Pero bukas maaga tayong gigising dahil kukunin natin si Opel sa talyer. Ayan o, nakakabit na yung mga Christmas light dito sa Paseo de Gracia. Kaya lang katulad din ng Christmas light nung last year, hindi nila pinalitan. Dito sa Barcelona, magdamagan yung mga tao dito. Lalo na ro sa banda roon sa Meronda San Antonio. Walang gabi doon, parang laging araw. Dahil araw-araw maraming tao sa kalye, lalo na pag weekend. Pag fin de semana, araw ng Biyernes, Sabado, grabe, parang hindi natutulog yung mga tao.
So ito yung binibiyahe ko araw-araw pagkagaling sa trabaho. Pag pauwi ng bahay, dito ako dumadaan araw-araw. Magmula trabaho hanggang sa bahay, ano to, mga 7 kilometer. Pero pagkagabing ganito, saglit lang ang biyahe dahil dire-diretso, walang maraming sasakyan. Tapos pag natapat ka pa sa kulay verde na stoplight, dire-diretso, siguro mga 10 minutes lang nasa bahay na ako. Medyo malamig na yung palo ng hangin. Ramdam na ang simoy ng December. Yun o, katulad to, stoplight. So yung mga kanto na yan, ayan, may mga dumadaan na pa ganyan. Kaya hindi pwedeng di kayo hinto. Saka hindi lang yun, pag natsyempuhan ka ng pulis na stoplight tapos nag-go ka pa rin, malaking multa nun. Bukod sa malaking multa, baka tanggalan ka pa ng ng puntos ng lisensya. So kaya yan, kahit na wala kang nakikitang dumaraan, talagang hihinto ka. Kaya dito sa loob ng Barcelona, pinaka the best na service mo rito yung yung scooter. Pag di-cambio yung service mo rito, naku po, mayat maya yung palit mo ng gear. Kaya pinaka the best dito, yan, scooter lang. Tapos yung 300cc o 400cc, okay na yun. Pwede na sa loob ng yun, ng pang service dito sa loob ng Barcelona. Ako nga 300 lang tong service ko, mga kamigo, at tamang tama lang. Kahit na nakaangkas si Mrs., kayang kaya naman. Yan, katulad niyan, laging stop, di ba? Kaya pinaka the best talaga scooter. Piga ka lang ng piga, hindi ka na magpapalit ng cambio. Katulad nyan, stop na naman. O kaya kung ang service mong motor dito ay di cambio, cambio ka ng cambio. Katulad nyan, o yan, o, diba? Pag nag-go, stop go, piga ka lang ng piga. O katulad nyan, mag-i-stoplight na naman, o stoplight na naman, o preno ka lang, okay na. Pero kung lalabas ka naman ng highway, the best talaga yung di-cambio, saka medyo mas malaki. Pero dito naman kasi sa super highway, 100cc o kahit 70cc lang yata pataas, pwede ka nang dumaan sa highway. Wag lang yung 50cc, talagang bawal. Pero yung mga 100 pataas, pwede. O diba, o stoplight na naman. Kaya kung di cambio yung service mo motor, cambio ka ng cambio. The best talaga scooter, piga ka lang ng piga, preno, sinilyador, diba? Saka dito sa loob ng Barcelona, hindi ka pwede magpatakbo ng rito, matulin. May mga radar yung mga rito, may mga radar yung mga traffic light, mga stoplight, may mga radar yan. May mga control yan na na camera. Kaya pagka nag-overspeeding ka rito, napicturean yung plate number mo,
yari ka, multa. Darating na lang sa bahay mo yung multa. O kaya man, pag nakita ka ng pulis, yari ka. Ang dami pa naman mga pulis na rumoronda rito. Yung iba mga nakasabilyan. So nandito tayo ngayon sa Meridiana. Kaninang tanghali yung dinaanan natin, ano yun, Maragal. Ngayon naman dito sa Meridiana. Yung sinasabi ko kanina na ano, na hindi ako dumadaan dito pag tanghali kasi nga, ayan yung gitna, ayan yung gitna na yan, ginagawa yan, nilalagyan nila ng daanan ng mga bisikleta. Ayan o, yan o, ginagawa nila. So pagka medyo dia rito, pag tanghali, umaga tanghali, ako grabe yung traffic dito. Dati kasi ano to, 4 lanes dito papunta ron, tapos 4 lanes din sa kabila pabalik. Kaya malapad dati. Ngayon umikli na lang. Dahil ngayon nilalagyan nila ng ano, nilalagyan nila ng daanan ng bisikleta. Kaya pagka dadaan ka rito sa umaga o sa tanghali, grabe yung traffic dito. Kaya pagka umaga, pag tanghali, pag hapon, napapasok ako, doon ako dumadaan sa Maragal. Tapos pauwi naman ng bahay dito. Matulin din naman tong 300cc oh. Malakas ang hangin. Malakas ang hangin. Halos tangayin ako dun ah. Oh, halos ano ah, halos pinapagilid ako ng hangin ah. Ayan, natsambahan natin na dire-diretso. Natsambahan natin na dire-diretso. Pero dito mag-i-stop light na tayo. Ayan, mag-i-stop na tayo rito. Hop, go na naman. Go na naman. Stop na naman. Ayos oh. Oh, diba? Ganyan lang ang buhay oh. May hawak siyang serbesa. Dala-dala niya yung kanyang patinete habang naglalakad, umiinom, kumakanta. Ayos. Enjoy. Ayan mga kamigo, ano yan? Mall. Mall yan. Yan ang tinatawag na Candrago. Tapos yung susunod naman doon, El Corte Inglés. So magmula sa bahay, yung mall na yan, saka yung El Corte Inglés, yung pinakamalaking mall dito rin sa Barcelona, 5 minutes lang yan hanggang sa bahay. Nilalakad lang namin pagka nagpupunta kami dyan, namamalengke o nagsishopping ng konti. Yan dyan, nilalakad lang. Believe ka rito sa lugar na to mga kaamigo. Diba, mall to, tapos may isa pang mall doon. Dalawa yan. Tapos napapaligiran ng mga bahayan, mga building. Napapagiliran ng mga supermarket. Pero eto, tuturo ko sa inyo. Yung nakikita nyo na yan, eto ah. Eto, di ba, ang daming nakaparadang kotse rito. Yan, yung malaking bakod na yan, sementeryo yan. Tapos tong likuran na to, yan, paradahan ng mga kotse. Libre yan, walang bayad yan. Tapos ito, building yan, maraming nakatira dyan. Puno yan. Yan, building din yan. Tapos sa gilid na to, may mga bar dito. Bar sa restaurant. O, diba?
napapagitnaan ng ano ng mga bahay at mga mall yung ano sementeryo. So nandun lang yung bahay. Yan, dyan lang yung kanto na yan. Pagpasok mo dyan yung bahay. So nakikita nyo tong malaking ano na to. Ano yan, elevator yan ng parking. At dyan ako pumapasok pagka kinukuha ko si room service natin. Tapos pagpapasok naman ako, eto dito. Yan. Eto, dito tayo nagpa-parking mga kaamigo ng ating service na motor. 30 euro kada buwan ang bayad ko dito. Tapos ayun nagbabantay. Dito lang tayo sa ano first ground dahil meron pang second ground to, tapos third. May third ground pa to, kaya yung sa third ground nito mas malalim. Ayos.